dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card bag sauce in hand. Dito naman tayo kay Wilmar Labitan. Magandang gabi Bro Junray, tanong ko lang, yung iglesia ng mga panganay, parehas lang ba yan sa tinayo ni Panginoong Hesus? Salamat. Alright, bigyan natin ng kasagutan yan, no? Mababasa po natin ang iglesia ng mga panganay sa Hebreo 12:23, ang Biblia na balita. O ang Biblia na version ng Biblia, no? Ito po ang nakasulat. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay. Take note, mga, marami. No? Iglesia ng mga panganay. Ano ba yan? Paano natin yan? Paano natin ito ipapaliwanag? Mga pa. Meron palang iglesia ng mga panganay na nagtatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. So, basically, mga kapatid, ito po yung mga taong nasa langit na. Mga banal na tao. Pero bakit tinawag sila na iglesia ng mga panganay? Ayan. So, dapat ito talaga yung mga dapat na tanong na dapat malaman natin ang kasagutan, no? Kasi sa Bible, when we say panganay, mayroon pong tatlong kahulugan. May pang-apat pa dyan, yung panganay. Una sa lahat ng binuhay, ating Panginoong Jesucristo, no? Panganay sa lahat ng mga binuhay. In the Bible kasi, yung salitang panganay, mayroong tatlong kahulugan, no? Yung panganay bilang panganay na anak, pinakauna sa lahat. Mayroon namang panganay sa estado, na hindi siya yung pinakapanganay na anak, pero naging panganay siya dahil sa status ng kanilang pamumuhay, like ni Joseph the Dreamer, no? Ginawa siyang panganay ng Diyos kasi siya ang karapat-dapat, kasi yung kapatid niya na si Reuben, na panganay sa kanilang magkakapatid, ay nagkasala. Kaya binigay yung kanyang yung karapatan na maging panganay, ibinigay kay Joseph. Babasahin natin yan mamaya. At pangatlo naman, tagapagmana sa kaharian ng Diyos, like ni David. Si David ay hindi unang anak ni Jesse. Siya ang pangwalong anak ni Jesse sa 1 Samuel, kung babasahin natin 16. Siya ang pangwalong anak ni Jesse. Pero ginawa siyang panganay ng Diyos dahil siya ang naging hari ng mga hari sa mundo. Okay? So siya ang naging tagapagmana no? Sa kaharian ng Diyos. So yun po ang tatlong kahulugan. Sino ba tong panganay na sinasabing iglesia ng mga? Bakit plural pa? Dahil ang unang-una, ang mga Hudiyo, sila ang pinakaunang iglesia or panganay na anak ng Diyos. Mababasa natin yan sa Exodo 4:22-23, mga kapatid, no? Ito ang ating mababasa. At yung sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. So bakit naging panganay ang Israel? Dahil kinilala silang anak ng Diyos. Okay? Kaya sila po ay panganay. So sila ang kauna-unahang anak na panganay ng Panginoon dahil sila ang unang pinili ng Diyos. Kaya sila iglesia ng mga panganay sa ilang. Sila yung iglesia ng Diyos nung unang panahon, sa panahon ni Moises. Ngayon, nung dumating ating Panginoong Jesucristo, hindi nila tinanggap ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, inalis sa kanila ang karapatan na iyan. No? Kaya kung babasahin natin sa Juan 1:11-12, ito ang sabi. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Hindi siya tinanggap ng sarili niyang kalahi, mga Hudiyo. Kaya sa Mateo 21:43, yung karapatan na maging anak sila ng Diyos, maging panganay, kinuha yun sa kanila. No? Kung babasahin natin sa Mateo
21:43. Basahin natin. No? Dahil hindi nila tinanggap ating Panginoong Kristo, ang nangyari sa mga Hudyo ganito. Kaya nga sinabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos na ibibigay sa isang bansang nakabunga. So, inalisan sila ng karapatan. Kaharian means the kingdom of God. Na kung saan sila yung namamahala doon, kaya nga tinawag silang mga panganay. Inalis sa kanila yon. Saan inilipat yon? Sa kanyang iglesia. No, yung kanyang bagong bayan. Yung mga Kristiyano, specifically Catholic, no? Kaya tayo naging anak ng Diyos, naging panganay, naging anak tayo ng Diyos nung nanampalataya tayo kay Panginoong Kristo, no? Juan 1:12, no? Itong sabi, datapwat ang lahat ng kaniya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So yung mga Kristiyano ngayon, may karapatan, binigyan karapatan na maging anak ng Diyos. At dahil binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos, pinili na tayo ng Diyos na kanyang panganay. Katulad ng Israel, nababasa natin kanina, Exodo 4:22-23, ang Israel ay kaniyang panganay na anak. So, ang iglesia na tinatag natin Panginoong Kristo dahil nanampalataya, naging anak tayo ng Diyos, naging panganay tayo. So, ang isa sa kahulugan ng panganay, tagapagmana. Tagapagmana, Deuteronomy 21:15-17. Ang panganay na anak ay tagapagmana. No? So, ano ang mamanahin natin? Yun yung kaharian ng Diyos na nasa langit, no? 1 Peter 1:3-5, ito ang ating mababasa mga kapatid. Purihin nawa ng Diyos purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak muli tayo. Ayan. Ibig sabihin na binyagan tayo, naging anak niya na tayo, naging panganay tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo sa mga patay. Sa isang manang di nasisira. So ito yung manang di nasisira, ito yung mamanahin natin. Ano yung ibig sabihin ng manang di nasisira? Yung buhay na walang hanggan. No, yung life eternal. Na yun ang mamanahin ng mga mananampalataya at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na handa upang ihayag sa huling panahon. So yun po, no, ang nakita ni San Pablo sa Hebreos 12:25 23 na binasa natin kaganina, na iglesia ng mga panganay. Bakit? Kasi yung unang panganay na anak, yung mga Israelita, nakita ni San Pablo doon yung mga early church fathers. Yung mga, hindi early church fathers, yung sila Moses, sila Isaiah, yun ang unang iglesia ng mga panganay. Ang pangalawa, ang mga Kristiyano. Na nakita rin ni San Pablo dun sa langit. Kaya nga, mga panganay. Iglesia ng mga. Bakit mga? Dahil ang Israel, iglesia ng unang panganay na iglesia. Pangalawa, ang mga Kristiyano, ang ikalawang iglesia ng panganay ng Diyos. Bakit tayo naging panganay? Dahil naging anak tayo ng Diyos, naging tagapagmana tayo sa kaharian ng Diyos. Yun ang sagot natin sa magandang katanungan ni Wilmar Labitan. Card back, sauce in hand.